Alright, so what's up you guys? Thank you so much for tuning in. So this time is ituturo ko sa inyo kung paano gawing access point itong ating Tenda F3. Ayan. So may dalawa pa lang version ito so far na nakilala ko, no, yung Chinese version tapos itong version na English. Sa Chinese version guys is kailangan nyo i-disable yung DHCP, pero dito sa English version is hindi na. So mayroon siyang settings doon sa kaniyang portal na maging access point siya ng isang network, for example ng isang piso wifi network. Okay, so yun na guys. Since yung karaniwan sa atin is cellphone lang yung gamit, walang computer, walang laptop, ayan, so cellphone din ang ating gagamitin para the same tayo ng interface. Marami ang makaka relate sa ating video na gagawin ito. Okay, so number one pala na advantage guys kapag ito ang ginamit yung access point is ano siya, hindi siya lag sa Mobile Legends, sa mga online games. So ito yung ginagamit kong at first talaga ito yung ginagamit kong access point. Okay, so pinalitan ko na ngayon ng Compass 314N tapos AAP 110. Yun na yung pinalit ko sa ito. Kasi ang disadvantage kasi nito is malapit lang yung coverage area niya. At hindi naman pwede mo gawing outdoor. So ginawa ko na to guys, binuksan ko itong cover tapos kinuha ko yung board tapos itong antenna niya. Meron na tayong video. I-insert ko lang mga video mamaya sa ating dito sa clip na to. Yung customize ko na outdoor na tinda. Okay? So yun nga, pangit lang niya is malapit, tapos kapag ginawa mo itong outdoor is may sensitive siya sa init. Okay, kapag sobrang init, tawag doon, maging lag na yung network mo kasi nga mainit yung sa outdoor, exposure sa outdoor, mainit siya. Tapos tawag doon, mapawala-wala yung internet. Yun lang yung niya. One of the disadvantage na kapag ito ay ginawa niyong outdoor. Okay, so ngayon is pinalitan ko na ng ibang access point. So number one na advantage, makalaro ng Mobile Legends, mga online games kahit gumo lang SIM card ang gamit mo. Tapos kapag disadvantage naman niya is malapit lang yung coverage. So yun na guys. So pag setup is very easy, sobrang easy guys. Okay, so okay, so ilagay na natin gamit ang cellphone para marami ang makaka-relate, marami ang makaget sa ating idea. Okay, so ating ulitin ko lang yung ating video na ito is paano gawing access point. Okay, tapos bago mo gawing access point ito, dapat malaman mo na malapit lang yung coverage niya. Yung 50 meters na sinasabi ng ibang seller dyan, huwag kayong maniwala doon. Okay, okay, so yun na nga. Insert natin yung video. Ayan, yan yung video yan guys. Alright, so ito na nga yung isa nating access point guys dito sa bahay. Active yan. Ginagamit ko yan. Since malapit lang yung coverage niya is ginawa kong dalawa dito sa bahay. Kasi meron din kaming kapitbahay doon sa mga 20 meters. Kaya inilagyan ko ng isa doon. So ayan, kita nyo is ginawa kong selecta. So selecta, kinuha ko yung cover. Ayan, ito yung nasa outdoor guys. Problema nito pawala-wala kapag mainit talaga yung panahon tulad ngayon. So ayan, since nandito naman tayo is atin na lang linisin itong mga dahon. Ayan siya yung itsura niya guys, selecta na may 3 sungay na. Ayan, okay, so proceed na tayo sa ating login portal. Alright, so dito tayo sa ating cellphone guys. First mong gawin is connect ka sa SSID ng ating tinda. So ang tinda na to is ayan, ginamit ito pala yung wifi name ko sa aking wifi, piso wifi. So Vincent Gaming Wifi. Okay, so connect ka dyan. Ay reset muna natin to guys para mukha siyang bago. Okay, so ayan, so walang nakasalpak sa ating 1 port at saka LAN port ng ating tinda, kaya connected siya, wala pa rin tayong internet. So ating i-reset, punta ka lang sa tindawifi.com. ayan,
So, reset natin dito sa administration, tapos pinakababa. Ayan, reset to factory defaults. Okay. So, magre-reset yan siya. So, i-reset natin guys para pagbukas yun ng bagong tinda nyo is the same tayo ng steps na tatalakayin. Ayan. So, after this, ito ma-reset siya is ma-disconnect tayo sa kanyang wifi. Ayan. So, by default, yung maging SSID niya is tinda na. As now, ayan. Tinda E886. Ayan. So, connect lang tayo. So, walang nakatusok to guys sa 1 port saka LAN port ng ating router. Wala. So, ayan. So, ayun ang kagandahan nitong tinda guys is kapag connected ka na sa bagong reset or bagong bukas na router, ilalagin ka niya dito. Ayan. So, connection type is dynamic tayo guys. Ganyan. Okay. Tapos, Wi-Fi name. So, ayan. Ito yung Wi-Fi name. So, for example, gawin mo Procopio gaming Wi-Fi. Kahit naka USB to LAN ka guys, is gaming talaga ito kapag ginamitan mo ng tinda na router. So, password, walang password kasi gagawin natin itong access point. So, okay lang yan. Okay, so ma-disconnect na tayo kasi yung pangalan ng ating wifi is Procopio na, hindi na tinda. Ayan, ito na si Procopio. Connect ka lang. So, wait lang ng kaunti. Ayan, connected na siya. So, balik ka lang sa Google tapos i-refresh mo ito. So, ayan, 1 port unplugged daw. So, wala pa kasi tayong nakatusok doon sa 1 port. Okay, so, ayun na guys. Punta ka dito sa may tawag dito. Yung tatlong parihaba. Yan. Dito yan, Ayan. Okay. So, tapos, gawin natin agad itong access point. Punta ka lang dito sa wait lang Ibahin mo natin ang password ng admin pala guys. Ayan. So, login password, ibahin natin to para hindi mapasok ng mga master hacker. So, ang default kasi niyan is wala. Wala siyang default kasi nga automatic siyang nag-login, di ba? So, ayan. So, mag-log out ka nito guys. Ayan. So, ipa-enter na yung login password. So, login. Okay. So, dito na tayo. So, next is gawin natin wireless repeating. Ayan, makikita mo mga setting niya guys. Internet setting, wireless setting. So, ayan. So, pwede mong baguhin yung wireless setting nito. Wi-Fi name or SSID. Ayan. Tapos, pwede mong iset sa wireless channel niya. Usually, ginagawa ko is 11 kasi yung mga default kasi na mga baguhan na mga installer is channel 1 automatic. Ginagawa nila, yung default yung mga access point na nakakalat dyan sa tabi-tabi mo. By default, kapag default lang yung ginamit nila is automatic. Right, naputol yung ating video. So, ayun na guys, yung mga access point na nakakalat sa tabi-tabi mo dyan is, kung default lang yung setting nila, automatic sa channel 1 sila magsisettle. Gagawin mo para hindi siya crowded yung ating access point is, yung access point, yung tinda mo is, pumili ka ng channel. So, usually yung less crowded na channel is 11 guys. Kaya yan yung ginagamit ko. Pero meron naman tayo mga wifi analyzer. I-install mo tapos doon mo makikita kung ano ang channel na crowded. Nagpupula kasi yun Okay. Makikita mo naman yung mga channel na ginagamit ng mga access point na masasagap ng yung cellphone dito sa paligid mo. Kaya kung ano mga channel yon, doon ka sa hindi nagamit na channel. Usually ginagamit maganda sa access point guys is channel 1, channel 6, channel 9, tapos channel 11. So ayan, so channel 11 yung gagamitin ko.
Ito sa channel width is pwede namang wala, automatic lang, pwede na. So okay na yan. Okay, so next is ma-disconnect ulit tayo. Connect natin ulit. Procopio Gaming Wi-Fi. Okay, connected. So balik ka dito sa choices, tabs. So wala ka nang ibang mabaguhin. So bali tatlo lang yung mabaguhin mo. Administration doon sa login password, wireless settings para sa settings ng inyong Wi-Fi. Tapos dito sa wireless repeating, ayan. So ito na yung sinasabi ko guys, na itong English version is sobrang easy kasi nandito na yung AP mode. Select mo na lang, tapos okay. Ayan. So sabi niya, kapag AP mode daw yung ating router is lahat ng ports, ano siya, pantay-pantay yung distribution ng internet doon sa lahat ng ports. Kapag AP mode siya guys. Okay. Oops, lupat na tayo. So, ayan. Nawala ulit tayo. Yeah, ito na si Procopio Gaming Wi-Fi. Okay. So, ang kagandahan nito guys ng ating tinda is kahit walang internet, walang nakasalpak, is makakonect tayo. Unlike sa ibang access point, tulad ng Compass, kapag walang internet o ATP-Link, is hindi ka makakonect. So, balik ka ulit sa Google, pwede mo itong i-refresh, tapos login ka. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, so sa settings, ayan, maliit na lang yung settings niya. So, wala na. Ito na yun guys. So, pwede mong baguhin itong wireless settings dito kung may problema ka sa connections. Yung channel yung pili ka ng iba't ibang channel. Ayan. So, next is lagyan natin ng internet guys ha. Dapat makaka-internet tayo nito. Ayan, so kahit saang port guys, ilagay mo yung internet. Ito pala yung internet natin. So, dapat makaka-internet. Ayan, so kahit saang port guys, ilagay mo yung internet. 1, 2, 3 or sa 1 port ba. Dapat makaka-internet na tayo kasi access point nga yung ating settings. Okay. So, ayun. Nasalpak ko na guys, nawala yung settings na ano niya. Tawag doon. Yung mag-detect ng 1. Check mo lang yung dito ano guys, yung wireless repeating. So, wait sa. So, ayan. May internet na hindi na siya ma-access yung kanyang portal, no. Kasi nga, yung IP address na is yung IP address ng ating router is hindi na 192.168.0.1 kundi ano na siya, kung ano yung binigay na IP ng source. Okay, source natin ngayon is galing sa ating Microtech, no. So check lang natin, dapat may internet na tayo guys. Ayan, visit natin ang ating YouTube channel para hindi tayo ma-copyright. Tapos mag-play tayo ng isang content dito. So, once again guys, thank you so much for tuning in. So, this time is... So, ayan na guys, meron ng internet ng ating access point na Tenda F3. So, the same procedure rin guys doon kapag ginamitan natin ito ng piece Wi-Fi. So, bale, kapag naka-USB to LAN ka is yung source of internet mo, yung galing sa modem, patungo sa Orange Pi. Tapos, lalabas sa USB to LAN, patungo na dito. Yung output ng USB to LAN, patungo dito. Okay, so yun lang ating video guys. Salamat sa panonood and please don't forget to subscribe guys, and thank you so much. Kung may katanungan kayo, pwede kayong pa-set up sa akin. Message lang kayo sa ating Facebook. Vincent Techno Linux sa Facebook guys. At that's all, and see you next time.